Maswerte talaga ang mga bata na may kinilalang mga magulang, yung naibibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan at hindi maagang nagtrabaho para lamang mapakain ang kumakalam na tiyan. Ikaw, naabutan mo ba ba ang iyong nanay at tatay? O katulad ka rin ng iba na lumaki sa kanilang lolo at lola? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Simula nang magkaisip ang dalagang si Rose ay hindi na niya nakilala ang kanyang tunay na mga magulang. Mabuti na lamang at may mag-asawang nagpalaki sa kanya na kung saan ay hindi rin pinagkalooban ng isang kayamanan. Sa edad na walang taong gulang ng babae ay alam na niya kung paano magtrabaho. Nagtitinda ito ng sampagita sa daan upang kumita lamang ng maliit na halaga ng pera. Anak, magpahinga ka na lang dito sa bahay at hayaan mo kami na lang ng tatay mo ang magtrabaho. Nag-aalalang sabi ni Aling Betty. Pero sa murang edad pa lamang ni Rose ay naiintindihan na nito kung paano mabuhay sa tamang paraan. Nay, gusto ko po kayong tulungan ni tatay. Alam ko naman po na napapagod rin po kayo sa pangingisda. Masaya naman po ako sa aking ginagawa. Magalang na sagot ng bata. Isang mangingisda ang mag-asawa. Madaling araw pa lamang ay namamangka na ang mga ito sa dagat upang maghanap buhay. Kahit hindi mayamang mag-asawa ang nag-ampon sa kanya, ay masaya naman siya sa kanyang buhay dahil mabait ang dalawa sa kanya. Isang araw ay maagang umalis ng bahay si Aling Betty at ang asawa nito. Malakas ang ihip ng hangin, ngunit kailangan pa rin nilang magtrabaho. Wala silang kakainin kung sakaling hindi sila mangisda. Ang inaalala pa rin nila ay ang kanilang ampun na bata. Mahal, kawawa naman si Rose kung hindi tayo maghahanap buhay ngayong araw. Wala na tayong bigas, kaya magugutom naman ang ating anak, sabi ni Aling Betty sa kanyang asawa. Pero mahal, malakas ang ihip ng hangin. Baka mamaya ay tumaob pa ang sinasakyan nating bangka. Kinakabang sagot ng lalaki. Ngunit sa bandang huli ay pinilit pa rin ito ni Aling Betty. Kahit ampun lang nila si Rose ay itinuring nila ito na parang isang tunay na anak. Ang kabilin-bilin na naman na mag-asawa sa bata ay huwag itong lalabas ng bahay at magpahinga na lamang ito. Ngunit ang mawala sa paningin ni Rose ang kanyang mga magulang ay agad siyang lumabas upang magtinda ng sampagita. Masayang-masaya ang bata dahil may isang ale ang pinakiyaw ang kanyang mga paninda dahil malapit nang bumuhos ang malakas na ulan. Nagmamadaling umuwi si Rose sa kanilang bahay, ngunit hindi pala magandang balita ang kanyang malalaman. Napansin niya na nagkakagulo ang mga tao sa dalampasigan. Nang dahil doon ay agad niyang sinilip kung ano ba ang nangyayari doon. Nagulat na lamang siya nang makita niya ang kanyang nanay na pilit na isinasalba ng isang lalaki. Ano pong nangyari kay nanay? Umiiyak na tanong ni Rose. Tumaob ang sinasakyan nilang bangka at hindi pa nila nakikita ang katawan ng tatay mo. Malungkot na sagot ng isang lalaki. Maya-maya lamang ay isinugod na sa ospital si Aling Betty. Ngunit pagdating doon ay wala na rin itong buhay. Iyak nang iyak si Rose at hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Isang linggo ang lumipas ay nailibing na ang kanyang nanay. Ngunit hindi pa rin nakikita ang katawan ng kanyang tatay. Iha, malabo nang makaligtas ang tatay mo. Isang linggo na ngunit hindi pa namin siya nakikita, sabi ng isang rescuer. Kaya ngayon ay mag-isa na lamang si Rose sa kanyang buhay. Sa batang edad pa lamang ay sinusubok na siya ng maraming problema. Kailangan na niyang kumilos sa kanyang sarili upang mapakain ang kanyang sarili sa pangaraw-araw. Lumipas pa ang isang buwan ay giniba na rin ang kanilang munting bahay kubo. Nabili na kasi ang lupa na tinitirikan ng kanilang bahay. Walang nagawa ang batang si Rose kundi ang umalis na lamang doon at ang manirahan na lamang sa kalsada. Ang hirap pala talaga pag wala ka ng mga magulang. Ano na kaya ang mangyayari sa akin? Nay, tay, bakit niyo naman po ako iniwan ng maaga? Umiiyak na sabi ni Rose sa kanyang sarili. Lumipas sa mahabang panahon ay nagdalaga na ang bata. 14 na taong gulang na ito, kaya sanay na ito sa buhay kalsada. Patuloy pa rin si Rose sa pagtitinda ng sampagita sa daan at kung minsan naman ay tagahugas ito ng plato sa isang simpleng karinderya.
Sa ganitong paraan ay napapakain niya ang kanyang sarili. Maraming pagkakataon na iniisip niyang magnakaw na lamang, ngunit naaalala niya ang mga pangaral sa kanya ng kanyang namayapang mga magulang. Ang sabi ni nanay at tatay ay huwag akong gagawa ng masama. Hindi na baling mahirap ang buhay. Ang mahalaga ay mabuting tao ka. Sabi ni Rose sa kanyang isipan. Maraming mga tao ang nangmamaliit sa kanya. Madalas siyang pandirihan ng mga ito dahil isa siyang taong lansangan. Ang kumakalat pang ang balita ay isa siyang bayarang babae. Tinatawanan na lamang ni Rose ang ganitong klase ng tsismisan dahil alam niya naman sa kanyang sarili na wala naman siyang ginagawang masama. Ang mga tao talaga, porket mahirap lamang ako, ay agad silang nanguhusga. Hindi ako para magpaapekto sa sinasabi nila, sabi ng dalagita sa kanyang sarili. Hirap na ang dalaga sa kanyang buhay kalsada. Maraming mga nagkalat na mga kalalakihan na madalas siyang mapagsamantalahan. Hindi niya maiwasan ang ganitong mga sitwasyon, lalo na't wala naman siyang sariling tirahan. Maswerte naman si Rose nang kausapin siya ng may-ari ng karinderya na kanyang pinagtatrabahuhan. Rose, gusto mo bang dito na lang matulog sa karinderya tuwing gabi? Nakakaawa ka kasi at alam ko naman na delikado sa kalsada. Tanong ni Lola Estefa. Maraming salamat po, Lola. Tatanawin ko po ito na isang utang na loob. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nakaluwag-luwag na po ako ay babayaran ko po kayo ng pera. Naluluhang sagot ng dalaga. Rose naman, hindi naman ako nanghihingi ng kapalit. Ang gusto ko lang ay makatulog ka ng maayos. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Nakangiting sabi ni Lola Estefa. Nang dahil doon ay hindi na siya nangamba sa kanyang sarili. Laking pasasalamat niya talaga sa matanda dahil simula noon ay naiwasan na niya na mapagsamantalahan ng ibang mga kalalakihan. Lumipas ang isang buwan habang nagtitinda ng sampagita si Rose ay biglang may tumigil na sasakyan sa kanyang harapan. Ang akala niya ay bibili sa kanya ang mga ito, ngunit nagulat na lamang siya sa sinabi ng isang mag-asawa. Tinanong siya nito kung meron ba siyang mga magulang. Hindi ko po nakilala ang aking tunay na mga magulang at pumanaw na rin po ang mga nag-aalaga sa akin. Malungkot na sagot ni Rose. Nang dahil sa sagot ng dalaga ay nagkatinginan ang mag-asawa. Sige, gusto mo bang ampunin ka na lang namin? Makakakain ka ng maayos at makakatulog sa malambot na kama. Paliwanag ni Mrs. Flora. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Rose nang dahil sa kanyang narinig. Hindi siya nagkakamali na mayaman ang mga ito dahil nakasakay ang dalawa sa isang magarang sasakyan. Sigurado po ba kayo na gusto niyo po akong ampunin? Nagtatakang tanong ni Rose. Oo naman, mayroon kaming isang anak na dalaga, pero naawa kami sa'yo. Sagutin mo na ang tanong namin dahil nagmamadali kaming dalawa. Sagot ng babae. Nang dahil doon ay agad na pumayag si Rose sa kagustuhan ng dalawa. Masayang masaya siyang sumakay sa sasakyan at naiisip niya na magiging maganda na ang kanyang buhay. Nang makauwi sila sa bahay ng mag-asawa, ay namangha na lamang siya sa kanyang nakita. Mayaman nga ang mga ito, kaya hindi na siya mahihirapan pang magtinda ng sampagita sa daan. Sige Rose, simula ngayon ay tawagin mo na kaming nanay at tatay. Ayaw na ayaw namin ang lolokohin kami. Pagkatapos mong kumain, ay maglinis ka ng bahay. Seryosong sabi ni Mrs. Flora. Ang hindi alam ng dalaga ay gagawin lang pala siyang alipin ng mag-asawa. Sasamantalahin nila si Rose upang utusan sa lahat ng gawaing bahay. Ang akala talaga ng babae ay magiging maayos na ang kanyang buhay, ngunit nagkakamali pala siya sa kanyang inaakala. Palagi siyang sinasaktan ng mag-asawa kapag hindi niya nagagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Sa tuwing namamasyal ang mga ito ay iniiwan siya sa bahay upang gawin ang lahat ng gawaing bahay. Rose, mamayang gabi ay uuwi rin kami. Gusto kong makita na malinis ang bahay at gusto ko ring makita na nakasampay na ang lahat ng mga damit. Seryosong sabi ni Miss Flora. Opo, Nay. Masusunod po. Matipid na sagot ni Rose. Anong Nay? Huwag mo nga akong tawaging nanay. Wala akong anak na tulad mo. Sige na, maswerte ka na dahil pinapalamon ka namin. Mataray na sabi ng babae.
Tumulo na lamang ang mga luha ni Rose. Sinimulan niyang gumawa ng mga gawaing bahay habang nagpapakasaya ang isang pamilya. Alam niya kung paano magalit si Mrs. Flora. Noong nakaraan nga ay sinampal siya nito nang dahil lamang sa isang simpleng bagay. Lumabas lamang siya ng saglit upang magpahangin, ngunit ganito na agad ang ginawa sa kanya ng babae. Ngunit lumipas sa maghapon ay nakatapos na siya sa ibang gawaing bahay. Sinimulan na niyang labhan ang mga damit. Saglit siyang umupo upang magpahinga, ngunit hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang si Rose nang dahil sa pagtapik ng kamay sa kanyang braso. Sa kanyang pagmulat ay nakita niya si Mrs. Flora na nakasimangot sa kanyang harapan. "Rose, sobrang tamad mo naman. Wala kang ginawa kundi ang matulog," galit na sabi ng babae. Sa pagtayo ni Rose sa kanyang kinauupuan ay bigla siyang sinabunutan ni Mrs. Flora. Hila-hila siya nito patungo sa kanyang mga labahin, sabay isinubsob ang kanyang muka sa tubig na may sabon. Napaiyak na lamang ang dalaga habang nakikiusap na itigil na ang ginagawa nito sa kanya. "Mrs. Flora, tama na po. Itutuloy ko na lamang po ang aking paglalaba," pakiusap ni Rose. Ngunit patuloy ang babae sa paglulod sa kanya. Tumigil na lamang ito nang mapansin ni Mrs. Flora na nahihirapan na siyang huminga. "Yan ang dapat sa'yo. Hindi ka ba marunong magpasalamat dahil pinapalamon ka namin at pinapatuloy sa aming bahay? Kung wala kami, ay baka nananatili kang nagtitinda ng sampagita sa kalsada," galit na sabi ng babae. Sabay-sabay kumain ng hapunan ang isang pamilya habang siya ay patuloy sa paglalaba. Noong una lang pala mabait sa kanya ang pamilyang ito, ngunit sa bandang huli ay ito lang pala ang balak na gawin sa kanya. Para siyang isang hayop kung ituring sa bahay na iyon. Wala pala talaga siyang balak na tulungan at gagawin lang pala siya na isang hamak na utusan. Pagkatapos niyang maglaba ay pumunta na siya sa lamesa upang kumain ng hapunan. Napatulala na lamang siya nang ubusan siya ng mga ito ng kanin at ulam. Halos pagkain na ng aso ang natira sa kanya, ngunit pinilit siya ni Mrs. Flora na kainin ito bilang parusa sa kanyang nagawa. Noong gabi din na iyon ay lumaya si Rose sa bahay ng mapanghamak na mag-asawa. Mas masaya pa siya sa isang simpleng buhay kahit nasa karinderya lamang siya ni Lola Estepa natutulog. Habang naglalakad siya sa daan ay kinausap ulit siya ng isang matandang lalaki. "Teka, ikaw ba si Rose? Di ba ikaw yung ampon ni Aling Betty?" tanong ng isang lalaki. "Opo, at paano niyo po nakilala ang aking nanay at tatay?" tanong ng dalaga. "Ako nga pala si Attorney Romualdez at kilala ko ang tunay mong mga magulang. Matagal na kitang hinahanap." Pagpapakilala ng abogado. Nalaman ni Rose na mayaman pala ang kanyang tunay na mga magulang. Higit na mas mayaman pa ito sa pamilya ni Mrs. Flora. Ikwinento ng mag-asawa kung ano ang totoong nangyari. Kinuha pala siya ng mga kalalakihan kapalit ang malaking halaga ng pera. Pero hindi nila nakayanang tumbasan ang pera na hinihingi ng mga ito. Kaya napag-utusan ang isang lalaki na tapusin na lamang ang kanyang buhay noong sanggol pa lamang siya. Nang dahil sa konsensya ay iniwan na lamang siya ng isa sa mga kasamahan ng mga ito sa tapat ng bahay ng mag-asawang mangingisda, at sa paglipas ng mahabang panahon ay pumunta ang lalaki sa kanila upang aminin ang katotohanan na buhay pa siya. "Hindi namin inaasahan na buhay ka pa, anak. Hayaan mong bumawi kami sa'yo. Humihingi rin kami ng paumanhin kung nawalan agad kami ng pag-asa," umiiyak na sabi ng kanyang nanay. Simula noon ay pinakilala siya nito sa kanyang mga kapatid. Agad naman siyang natanggap ng mga ito at naging masaya sila na meron pala silang ate. Lalaki kasi ang kanyang dalawang nakababatang kapatid. Hindi pa rin maisip ni Rose na makikilala pa pala niya ang kanyang tunay na mga magulang. Isang araw ay nakiusap siya na gusto niyang bigyan ng tulong si Lola Estefa na dating tumulong sa kanya. "Oh, Rose, ang tagal mo namang nawala. Ano ba ang balita sa'yo? Pinag-alala mo naman ako, iha," nakasimangot na sabi ni Lola Estefa. "Naku, pasensya na po kayo, Lola. Gusto ko lang po sanang ibigay sa inyo itong mga pagkain at kaunting kagamitan. At ito rin po pala ang pera.
Maraming salamat po sa inyo at naging parte po kayo ng aking buhay. Sagot ni Rose sabay nagpaalam na ito sa matanda. Tuluyan ng gumanda ang buhay ni Rose, ngunit lumipas ang 2 buwan ay hindi niya inaasahan na muli niyang makikita si Mrs. Flora. Ma'am, ano po ang ginagawa ng babaeng yan sa bahay niyo? Siguro ay siya ang katulong dito. Palitan niyo na ang babaeng yan dahil wala pong kwenta yan. Walang ginawa kundi ang matulog. Huwag niyo rin siyang pagkakatiwalaan dahil dati siyang taong lansangan. Natatawang sabi ni Mrs. Flora. Nalaman ni Rose na ang kanyang mga magulang ay ang boss ni Mrs. Flora sa kanilang mga negosyo. Kung wala ang kanyang mga magulang, ay hindi rin gaganda ang buhay ng babaeng ito. Nagulat na lamang si Miss Zenaida dahil magkakilala pala ang dalawa. Nagsimula namang tumulo ang mga luha ng dalaga at ipiniliwanag sa kanyang mga magulang kung ano ang ginawa sa kanya ng pamilya ni Mrs. Flora. Ganun ba? Hindi mo ba alam, Flora, na siya ang aking nawawalang anak? Hindi pala naging maganda ang pagtrato niyo sa kanya. Pasensya ka na, pero tapos na tayong dalawa. Seryosong sabi ni Miss Zenaida. Nagpatawag pa ng gwardya ang babae upang palabasin si Mrs. Flora. Nanlamig na lamang ang katawan nito matapos nitong malaman na anak pala ng kanyang boss ang hinamak niyang babae. Kung naging maganda lang sana ang pagtrato niya dito, edi sana ay hindi pa matatapos ang kanilang negosyo. Ma'am Zenaida, pasensya na po. Hindi ko naman po alam na anak niyo po pala si Rose. Bigyan niyo pa po ako ng pangalawang pagkakataon. Kinakabahang sabi ni Flora. Wala ka nang magagawa pa. Hindi ka kakulangan sa akin. Hindi ko na problema ang mga utang mo sa akin. Kukunin ko ang mga pag-aari mo dahil ito ang nasa kasulatan. Seryosong sagot ni Miss Zenaida. Marami pala itong utang sa kanilang pamilya. Noong una ay pinagbibigyan lamang ito ng kanyang ina. Ngunit nang malaman nito ang sinapit ni Rose ay hindi na ito nagdalawang isip na hindi na muling tanggapin si Mrs. Flora. Kinuha nito ang lahat ng mga pag-aari ng babae at wala itong itinira. Mataas na tao si Miss Zenaida at ang lahat ng babangga sa kanyang pamilya ay bibigyan niya ng matinding aral. Simula noon ay totoo nang naging maganda ang buhay ni Rose. Nakakakain na siya ng masarap na pagkain at pinag-aral siya ng kanyang ina. Bumawi talaga sa kanya ang mag-asawa sa lahat ng mga pagkukulang ng mga ito. Napakasarap talaga sa pakiramdam kapag kasama mo pa ang iyong mga magulang. May sumusuporta sa iyong mga pangangailangan at may dadamay sa iyo sa oras ng kalungkutan. Maging mabuti tayo sa ating kapwa kahit nasa gitna ito ng kahirapan. Hindi natin alam na baka isang araw ay bigla itong magsikap at maging isang mayaman. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.